Grabe, Palasyo, napahiya dito. VP Sara nagsalita, walang kawala PBBM, tambay yari dito, clear na tameme. Ayan, syempre itong balitang ating matutunghayan ngayon ay nagmula kay Banat Kabayan TV. At ito po ang inyong lingkod na si BT na magbibigay ng reaksyon at komento dito sa video na ating matutunghayan ngayon. At wag na natin pagtagalin at sabay-sabay na nating panoorin ang laman ng video na hatid sa atin ni Banat Kabayan TV at bibigyan natin ng reaksyon ang balitang ito. Pasok! Natin itong bagong banat po ni Vice President Sara Duterte. Ayun, bago natin simulan ng video ito, nais ko nga pala magbigay ng credits dito sa boses at video na matutunghayan natin ngayon at bibigyan ng reaksyon. Walang iba kundi si Banat Bay. Siyempre, huwag niyong kalimutang suportahan ang channel ni Banat Bay, mga katunay. Pakibisita po ang kanyang channel at huwag niyong kalimutang mag-subscribe at mag-follow para maging updated po tayo sa mga vlogs, reactions at sa mga balita na hinahatid sa atin ni Banat Bay. Siyempre, huwag niyo rin kalimutang suportahan ang banateros, ang mga idol natin. Ipagpatuloy natin. Pero alam mo, grabe dito mo mapapatunayan talaga na merong mga ilang media at saka mga tao na kasama dyan sa orkestra na yan. Pakinggan mo natin to Binanata ni Vice President Sara Duterte sina Pangulong Bongbong Marcos at Congressman Martin Romualdez. Yun. Sabi ng bise, mahina ang gobyerno habang kumikita raw ng kickback mula sa illegal na sugal si Romualdez. Sagot naman ng Palasyo at ni Romualdez, puro kasinungalingan yan. Hit ng dating speaker, guni-guni at imbento lang yan ng na-impeach na Vice Presidente. Nasa frontline ng balitan yan si Bean Los Baños. Sa press conference ni Vice President Sara Duterte matapos dumalo sa pagdinig ng Senado para sa 2026 budget ng kanyang opisina, sinabi niyang tila walang ginagawa ang Administrasyong Marcos sa pang-aabuso sa mga institusyon ng gobyerno sa gitna yan ng anomalya sa flood control projects. Do you think the government is still stable? No, ma'am. No. Our institutions are clearly abused. They are used for personal gain, and we have already seen the testimony of witnesses about corruption. Meron ba kayong nakikita at all na project na nakatulong sa ating bayan? Agad naman bumulta dyan ang Palasyo. Isang malaking kasinungalingan na naman to. Alam natin na matatag ang ating gobyerno, ang pamahalaang Yan yung kanilang matatag. Hindi, yan yung kanilang pinalalabas, matatag daw ang gobyerno. Hindi nyo nga makontrol yung pinsan niya Ano naging matatag yun? Yun yung sinasabi natin, no? Sigurado naman kasi kapag nagsalita to si Auntie Claire, magtotodo depensa talaga yan. Diba? Matatag, malakas ang ating gobyerno. Ang tanong dyan, bakit sa sobrang tatag ng ating gobyerno, bakit may mga nakalusot na ganitong klaseng problema? Kasi kung matatag ang ating gobyerno, walang makakalusot na problema gaya ng flood control project. Yung mga kapalpakan, yung mga katiwaliang nangyari, hindi yun makakalusot. Pero bakit nakalusot sa kabila ng pagiging matatag? May problema ba? Diba? Nagiging question Hindi natin pwedeng sabihin na napakatatag. Siguro, napakatatag ng inyong samahan. Pero sa gobyerno, sa nangyayari ngayon, hindi natin masasabing matatag No? Hindi natin masasabing matatag kung ano man yung ginagawa nyong Kasi may mga nakalusot na ganitong klaseng problema Baka yung sinasabi nyong matatag nga naman is yung sasamahan. Yung samahan nyo, kumbaga solid pa rin tayo kahit na anong mangyari, walang mag-iiwanan sa ere. Kumbaga kami bahala sa'yo, insan. Ayun, ganun ba? Sige. Hindi niya nga, sasabihin na naman nila, ito na naman yung sasabihin nila na, ito yung laging palusot ng mga animal na yan, sasabihin nila, independent naman ng camera. Kaya ginagago yung Pilipino. Sa totoo lang ginagago yung Pilipino. Alam naman ng mga congressman, na ang tawag lang sa Malacanang, di lang ako congressman, pati Senate, tawag lang sa Malacanang, yun ang talagang magpapalit ng speaker, magpapalit ng Senate President, even yung legislative, hindi check and balance yan, katarantaduhan mo yan. Wala akong naniniwala dyan. Diba? So, ibig sabihin, yung ginawa ng Kamara nung panahon ni dating speaker, fired.
Huwag naman fired. Hindi kasi sabi niya impeach VP Sara Duterte daw. Sige na nga, resigned. Kumbaga, Speaker impeach. na si Romualdez. Ano kaagad? Nagkasalita agad siya ng impeach si VP Sara. Pero hindi pa nangyayari yung impeach. Parang parang nagbibigay na ng hint si Tumbs. Parang nagbibigay na siya ng hint na parang mai-impeach na ba si VP Sara? Parang sigurado na ba na mai-impeach? Aba? Parang nakakaamoy tayo ng gano'n na meron na bang parang wala na. Kaya nga nagpalitan na ng para ma-impeach na. Parang gano'n. Eh syempre sa atin tayo may karapatan naman tayo magbigay ng opinion. Kasi parang sure naman talaga na impeach na si VP Sara. Kasi kapag nagsalita ka nun, na nagsalita yung Vice President na impeach na yan. Di ba parang, sure, sigurado na impeach na talaga siya? Parang gano'n. Parang nagbibigay kayo ng isipin ng mga tao na, may gagawin na bang may gagawin na naman bang magic para ma-impeach si VP Sara? Di ba? Kayo yung nagbibigay ng kaisipan sa tao, kaya tuloy ng kakaganyan. Huwag nating sabihin na wala siyang kaalam-alam dyan. Alam mo, sabi nga nila, napakasimple lang nito mga kababayan. Paikliin na natin ang proseso ng budget. Paikliin na natin. Ha? Eto, ganito lang yan kasimple. Ha? Budget nagsisimula sa executive branch through the DBM o yung Department of Budget Management. Magsisimula yan, dadalhin yan sa legislative, sa dalawang house, sa Senate at saka sa Kamara. Pag-uusapan, yan tinatawag na deliberation ng mga budget ng bawat ahensya ng gobyerno. So nagsimula sa taas, binaba dito sa dalawang ito. After nyan, magsasama yung itong Senate at saka itong House of Representatives, magsasama yan, BICAM. Diba? Tapos, i-deliberate. Nagkakaproblema dyan, after ng BICAM, meron pang small committee na gumagalaw dyan. Na nandyan sila Zaldico at syempre, pinamumunuan yan ni Speaker. Yan ang talagang, kung ano mang mangyari, yan ang pinakalas. Bago bumalik sa presidente. Babalik sa presidente upang pirmahan. Kasi batas yan eh. Ang budget, tinatawag na batas. Ibig sabihin, pagkatapos dineliberate, magiging batas na po yan. Pipirmahan ng presidente. So, babalik lang yan. So, don't tell us na walang kinalaman ng presidente. Yan ay malaking katarantaduhan. Siya ang last at magsasabing, ayos itong budget to, napakaraming insertion. O siya magsasabi, ay putang ina, daming insertion. Diba? Yun ang huling batayan kung ito bang budget na ito ay masusunod. The mere fact, Kumbaga sa kanya huli yung kumbaga nasa kanya yung huling desisyon, di ba? Pero kung depende na lang kung di nila pinapadaan doon, pero parang napaka-imposible rin kasi hindi padaanin, di ba? passed. Siyempre, 2025, nakipasa na yan. At nandyan lahat ng mga kaputang inahan ninyo. Diyan sa budget, diyan sa Kamara. Ibig sabihin, the President agreed. The President signed it. The President approved it. So, wag tayong maglokohan. Di ba? Yan o yun eh. May punto yan din si talaga Banat ang Pai. sistema. Ngayon, ano ba masama sa budget? Number 1 yun, sa PhilHealth. Alam mo, pag ako nagpupunta ako ng ospital, naaawa ko eh. Naaawa talaga ako sa mga Pilipino. Makikita mo, kahit sa mga, lalo na sa mga public hospital, nasa labas yung mga kababayan natin. Tapos yung mga ilang gwardiya pa, minsan, mainit din ang ulo. Hindi ko alam kung nag-away sila ng jowa niya, kabit niya o asawa niya. Mainit ang ulo. Tinatanong mo. Hindi kasi alam mo. Ay, minsan, totoo yan. Sir Banat Pai, sa mga ospital, lalong-lalo na sa mga public hospitals. No? Hindi ko naman nilalahat. Pero may mga gwardiya talaga dyan ng mga ipokrito. Mga pagkayayabang na akala mo kung sino. Akala mo sila yung may-ari ng ospital. Minsan magtatanong ka lang sa kanila. No? Magtatanong ka lang sa kanila. Parang lagi pa silang nakasimangot. Parang laging galit, laging inis. Imbis na naglilingkod sila sa mga taong bayan, security ka, nagbabantay ka, syempre minsan ikaw yung pagtatanungan or ganto, ganyan-ganyan. Hindi ka dapat parang maasngad kausap. Diba? Walang pinagkaiba yan sa mga sa ibang mga trabaho na kailangan is cheerful ka lang, yung okay ka lang, yung nice ka lang. Kaso sila parang naiinkwentro natin yan eh. Yung mga ganyang klaseng gwardiya. Pasensya na sa mga Jaguar
Siyempre ako, may mga kaibigan din ako na Jaguar, mga gwardiya din. No? Pero sila naman, napakababait na gwardiya naman. May mga kakilala ako talagang mababait. Pero talagang minsan, kalimitan dyan sa mga ospital, yung iba dyan, napaka-ipokrito talaga. No? Nauulitin ko na akala mo sila yung may-ari ng ospital. Na akala mo kung ano yung mga tingin nila doon sa mga taong nandoon. Akala mo sila yung bossing na kailangan magpo at opo ka sa kanila. Hindi kayo dapat ganun, lalong-lalo na sa mga tao. Magbigay kayo ng tamang serbisyo. 'Di ba? Magbigay kayo ng tamang serbisyo. Dahil yung mga taong yan, dyan sa ospital, no, alam nyo ba? 'Di ba? Dapat pinaglilingkuran nyo ng maayos. Hindi ganyan. Hindi yung puro parang maasngad. 'Di ba? Nakakainis minsan, may mga gwardyang ganun eh. Maaasngad ka usap. Pero buenas na lang natin kapag tayo nakakasalubong ng mga gwardya dyan sa hospital na talagang mga mababait. No? Underpaid din ng mga guard eh. Naaawa rin ako sa mga guard kasi una-una 12 hours sila tas underpaid. Oh. Pag ako naging mambabatas. Nakakaawa din kasi minsan, isipin natin na baka puyat lang sila pero hindi pa rin dapat gano'n. Ako kasi na-encounter ko yung mga ganyan eh. Nakakaawa minsan yung mga pasyente. Diba, minsan magtatanong lang sa guard, parang yung guard inis na inis. Kaya minsan sasabihin mo lang, baka puyat yan, walang tulog yan. Siyempre, pag puyat ka, wala kang tulog, medyo, diba, sana naman nagbibigay tayo ng maayos. Pero sinasabi ko, hindi ko nilalahat ng mga guard. Yung kalimitan lang na nakikita ko sa mga ospital, may mga ganun talaga. Pero hindi naman lahat. Karamihan naman is mababait. Ayusin eh. Hindi dapat ganun kasi ang guard, importante yung trabaho supposed din yan. Kaya lang, nagkakaroon ng katok yung iba dyan. Kasi 12 hours ka nga naman dire-diretso, tapos underpaid ka pa, mababa pa sahod mo. O di ba, dati yung pangarap mo maging pulis, ginawa kang gwardiya. Tama mali. So ibig ko lang sabihin, kawawa rin sila. Kaya tuloy nagkakasungitan dyan, diyan ka na lang, maghanap ka ng dyan, puwa mo dyan, bahala ka dyan, humiga ka dyan. Oo nga, minsan ganun sa mga ospital. sila magano. Hindi kaya eh. Imaginein mo yung billion-billion na maleta. Yung basura sa maleta. Yung billion-billion na deliver. Mantakin mo, halimbawa, ginamit na lang yun sa PhilHealth. Ginamit na lang yun sa health system ng ating bansa. Oo. Eh di sana walang ganyan. Eh di sana hindi ho yung pumipila. Hindi, ito po Ako po kasi yung para sa kaalaman nyo, yan ang thorn in the flesh ko eh. Alam niyo yung thorn in the flesh ni Paul? Basahin niyo sa New Testament. Sakitin po ako. Totoo yan. May diabetes ako, may asthma ako, di ba? Sakitin po ako. Kaya ako'y madalas ma-ospital, lalo na nung kabataan ko. Ngayon kasi nababantayan ko na ang aking health. Nung kabataan ko talagang madalas akong magkasakit noon. At nakikita ko yan sa halabas ng ospital. Pero ito dito ka magtataka. Pag sa ibang bansa. Na-ospital na rin po ako sa ibang bansa. Tangina parang hotel. Hayop. I mean, yung masigla sila doon. Masaya yung mga nurse. Parang reception ng hotel. Hindi ko ibig sabihin yung maganda. Ibig ko sabihin yung bakante, hindi ganun kagulo. Siguro sa emergency. Pero doon sa mismong ospital, parang mapapatanong ka, hospital ba ito? Kasi wala ka makikitang, alam mo yun, di ba, masasabi nating kaguluhan. Dito sa atin, grabe. Parang napakaganda talaga ng mga ospital sa ibang bansa. Na nanakaw. Napunta dyan, hindi ang ganda sana ng buhay ng bawat isa. Organisasyong Marcos Jr. Ito ay ginigiba lamang ng mga obstructionist na tulad nila. Malamang hindi nila nakikita anong ginagawa ng Pangulo dahil bulag sila. Nagbubulag-bulagan, nakapikit ang mata. Dagdag pa ni VP Hindi nga kami nakapikit ang mata eh. Talagang nakikita nga namin, kaya nakikita namin yung mga nangyayaring di maganda. Kasi ang mga Pilipino, kahit naman sino, hindi lang naman si VP Sara nakakapag-react ng ganun eh. Yung mga Pilipino rin, yung mga tao rin. 'Di ba? Nararamdaman namin. Sara, hindi na nakakagulat pa na sangkot sa anomalya sa flood control projects ang pinsa ng Pangulo na si dating House Speaker Martin Romualdez. Hindi nga lang daw sa flood... Kaya slow motion pa kunwari. Feeling niya siguro may tugtog. Tinan mo, slow motion. Halimbawa, tuloy-tuloy natin. Tinan niya. Wait lang. Sa flood control projects ang pinsa ng Pangulo na si dating House Speaker Martin Romualdez. Hindi nga lang daw sa flood control projects ang pinagmumula ng umunoy kickbacks. Pati sa illegal gambling.
Oy, slow motion pa. Oy, wait. Chotomate. Ano daw yun? Hindi lamang po daw sa flood control nakikinabang si Romualdez. Gago! Pati po sa illegal gambling. Uy, Gago! Pipi Sara, meron akong tanong sa iyo. Ito ba yung sinasabi nila yung nangyari sa Negros? Hindi, ako nagtatanong lang naman ako. Kasi sa Negros, di ba, talagang tinanggal nila kasi alam mo, ang laki ng ano dyan. Alam naman po natin hindi wag na natin ipagkaila na si Tebes po ay talagang involved sa gambling. Although legal yung kanya, yung mga STI o something, mga ganon. Alam mo, malaki kasi ang ano dyan ang kitaan dyan. Malaki, sobrang laki ang mga tao sa mga palutuhan. Grabe yun, hindi ko maintindihan. Talagang pila. Di ba? Box office lagi dyan. Ang laki yun ng kita dyan. At may mga franchise dyan. Di ba? Tinanggal nila si Tebes. At sinabi ko naman sa inyo, sinong pumalit? Mga nasa gobyerno. Ay, ganyan nung ginawa nila. The entire region na hawak ni Tebes. Ang dami nun ngayon, pinalitan daw ng mga nagtanggal sa kanya. Kumbaga, Saan ba siya unang natanggal? kumbaga sila na lang yung nakikinabang, no? Sano? Di ba sa camera? Diyan siya unang tinanggal Laging dyan sa camera, laging may chismis, oh. Hindi maubusan ng chismis. Kaya yung Senado ngayon, binibigyan din nila ng chismis, eh. Para hindi naman lahat ng oras kami lagi na chismis. Kailangan yung Senado naman, damay naman natin dito. Hanggang finreeze lahat ng accounts doon, finreeze pati yung mga doon. Ito ba 'yon? BP Sara Duterte, Madam Inday? Ito po ba yung sinasabi niyong ano? Kaya lang sinasabi kasi ni Ma'am Inday, illegal. So ibig sabihin, hindi lang mga legal ang sinako. Talagang no? Ang daming naibubulgar ni VP Sara, no? Partida na yan, wala pa yung bloodbath. Naku, paano kaya pag nagkaroon ng impeachment trial? Kaya gustong-gusto ni VP Sara magkaroon ng impeachment trial, eh. Talagang mukhang interesante yung mga ibubulgar ni VP Sara. Naku. Parang nakakapanindig balahibo. Illegal gambling daw, involved si Romualdez. Gago! Allegedly, di umano. Yan daw ang sabi, pambihirang buhay, reo. Tumatanggap sila. So, si Martin Romualdez. Naku. So, hindi lang siya sa flood Grabe, control. Para pero bang si Godfather ang dating. Bayan. Laging siya nai-involve na pangalan, no? Halos suki. Grabe. marami pang iba pang mga sources ng corruption na dinideliver. Hindi kaya pati sa ano? Alam mo, iniisip ko nga The mere fact that they can buy. Eto na lang Halimbawa ko na lang. Okay? Kami po, banateros, kumakain, umiinom din minsan. Yung social drinking lang, di ba? Pero syempre, bilang na bilang mo, bawat bote, bawat lagok. Hindi, kasi ganito, totoo naman di ba? Lalo na yung mga malalakas uminom sa amin. Kilala nyo naman yung malalaki yung tiyan. Ibibilang natin ng bawat lagok nila. Yung presyo, alam mo na. Ano ibig ko sabihin? Yung isang ordinaryong congressman na nagngangalang AXI-IS o yung Tulpo, yung anak ni Rapi Tulpo. Ay, nakita ko nga yung picture. If he can Yung spend kumakalat. one night, 6.7 million. I'm not questioning o sinasabing corruption galing yun Pero, if he can spend that way, ordinary congressman spending 6.7 million, Grabe, di ba? Can you just imagine? Can you just imagine yung mga leaders ng Congress, how much they spend? Di ba? I mean, sabi ko nga sa inyo, Grabe na pag mababalitaan natin yung ganun kung mapaglabas ng pera, no? Hindi naman natin sinasabi, hindi naman natin sinasabi na na galing sa yun, pero grabe, kay tinulong mo na lang sa lahat ng mga tao yun. Kung sariling pera mo lang, ipang-good time mo, no? Kung binigay mo na lang, nakadagdag pogi points pa sa mga tao yun. Oo, sa totoo lang. Kumbaga lang yan strategy, parang gano'n. Totoo naman yun nagiging strategy lang naman minsan yung pagtulong hindi naman talaga bukal sa puso di ba? Bihira lang talaga yung mga bukal sa puso. Minsan kasi ginagamit na strategy, pag natulungan na yung mga tao, wala na. Hindi na kilala.
O gaya sa eleksyon, pag eleksyon, ang babait. O pag nanalo na, wala na. Kaya nga sinasabi ko, strategy. O, parang ginagawa na ang mga tao, parang mukhang pera, mukhang sardinas, mukhang bigas. Parang ganun eh. Kaya bihira talaga tayong makakasalubong na isang politiko na talagang nasa puso niya talaga yung pagtulong. Di ba? Sa Japan po, Sayang pagka yun. nagpupunta po tayo dyan, all out tayo dyan eh. Sayang. Di ba? Makain, umiinom. Pero never ako nakapag-spend ng 6.7 o even 1 million sa isang meal o sa isang social drinking. Grabe, Hindi ano, 6.7. I mean, hindi pa kasama yung pamasahe pumunta ng Las Vegas, yung hotel, yung mga inuwi. So, Hindi, wala ko sinasabi na inuwi sila. Naintindihan niyo ibig ko sabihin? The magnitude of that kind of spending sa isang ordinaryong congressman, it tells a lot. Anong klaseng meron tayong Congress? Di ba? And doon pa lang, isipin nyo, magkano pa kaya yung kay Zaldico? Magkano pa kaya yung kay grabe. Romualdez? Di ba? How can they afford that way? Magkano lang naman kasi sweldo ng congressman. Di ba? Kung aasa ka lang dyan, hindi mo kayang mag-afford ng ganong milyon-milyon na gastos. Kasi doon pa lang mag-iisip ka na, ano yun? Congressman, tapos ano? Hindi, di ba? Hindi naman natin, wala naman tayong pinapangalan. Parang sinasagot lang natin yung sinasabi ni Sir Banat Bay na, siyempre nakakapagtaka nga naman. Makakapag-afford ka ng ganong klase, di ba? Parang, so grabe, no? Milyonaryo. Ibig sabihin, lahat na nandudo, milyonaryo. Grabe. How? Ay baka may katotohanan. Di natin alam kung totoo o hindi. Baka may katotohanan yung sinasabi ni BP Sara Duterte na involved ito si Romualdez dito sa illegal na mga korupsyon, sabi niya. Ayon, at ating natunghayan ng video na nagbula kay Banat Kabayan TV. At syempre natunghayan natin ang boses na yun, ang video na yun na binigyan natin ng reaksyon na nagbula kay Banat Bay. Kayo mga katunay, anong masasabi nyo tungkol dito? Comment lang po kayo sa comment box. So once again, I'm BT and I'm out. Peace.